Dito naman po tayo mga kapatid sa Islam sa pangatlong mga taong binanggit ng Allah sa Quran na sila ay mahal niya sila ang mga muqsitun. Ang mga muqsitun ay plural ng muqsit mga kapatid. So pag-aralan po natin muna ang ibig sabihin ng mga muqsitun. Sila po ang mga taong patas ang kanilang hatol, patas ang kanilang paghahati-hati. Pag sila ay naghatol ay patas, wala silang pinapanigan. Kung ano ang desisyon o di kaya hatol na galing sa Quran at galing sa Sunnah ni Propeta Muhammad, peace be upon him, ayun po ang kanilang ihinahatol kahit na hindi nila malapit na kaibigan ang tao. Patas sila. O di kaya naghati-hati sila ay patas sila sa kanilang paghati-hati. Sa mga magulang, kailangan pantay ang paghahati-hati o pagbigay sa mga anak. Ganon din po ang may mga asawa, may dalawang asawa o di kaya 3-4 na kailangan patas o di kaya pantay ang pakikitungo sa kanila at paggastos sa kanila. Ganon din po halimbawa kung ikaw ay principal, naghati-hati ka ng subject, kailangan po pantay ang paghati-hati natin ng subject. Kasi kung may pinapanigan ka na maliit ang binigay mo sa isang teacher, marami ang binigay mo sa isang teacher, so hindi ka naging patas. So nawala ka na sa muqsit na mahal ng Allah. Hindi ka na magiging kabilang sa mga muqsitin na mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din po kung ikaw ay director, di kaya kahit anong naging ikaw ang leader, ay kailangan po patas ang paghahati-hati ng anumang pinaghahati-hati o di kaya pagbibigay halimbawa ng sahod sa mga private, may tinaasan ang kaniyang sahod, mayroon namang hindi, may binigyan ng bonus, may hindi binigyan ng bonus. Kailangan po pantay ang pakikitungo natin sa mga taong under sa atin. Ito kadalasan ay nangyayari sa mga leader at lahat ng mga taong may under sa kanila. So ano ang mga under sa atin? Under sa atin ang pamilya natin. Under sa atin ang mga estudyante natin, ganun din po sa mga teachers. Sa pagbibigay ng mga grades, may kinonsider ka na kahit hindi masyado tama ang sagot ng estudyante ay kinonsider mo na, linagyan mo ng check. Mayroon namang dahil galit ka sa kanya ay hindi mo kinonsider kaya binigyan mo ng mistake. So, naging unfair ka na dyan. So, nawala ka sa muqsit na mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, tulad ng unang pinag-aralan natin na kailangan binibigyan natin ng protection ang sarili natin laban sa ikakagalit ng Allah at kanyang parusa. So, tingnan niyo mga kapatid sa Islam ang kagandahan ng ating relihiyon. Bakit ito ipinagbawal ng Allah na ang pagka-unfair ay bawal? Kasi opposite ng fair. Kasi ayaw ng Allah na masaktan ang isa. So tingnan nyo, ayaw ng Allah na masaktan ang isa kasi tiyak na masasaktan ang hindi ka naging pantay sa kanya. Either teacher, o di kaya pasyente, o di kaya pamilya mo, ay talagang masasaktan siya. So pinangalagaan po ng ating relihiyon na walang masaktan, walang maapi. Kaya sino man ang binigyan ng tungkulin, mataas na tungkulin ay pinag-uutusan ng Islam na maging patas sa mga taong under sa kanya. Sinabi ng sugod ng Allah sumakanya nawa ang kapayapaan sa hadith, sinabi niya na, al-muqsituna ala manabirin min nuri yawmal qiyamah, alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Ang mga muqsitun, mga patas na tao, ay ilalagay sila sa mga matataas na lugar na yari sa mga liwanag sa kabilang buhay. Masya Allah. Mga matataas na lugar, tapos mga liwanag na doon magstay, o yun ang lugar na lalagyan sa mga taong mga ya'dilun, mga patas. Saan sila mga patas? Patas sila sa kanilang paghahatol. Ito ang mga judge o di kaya mga barangay captain. Pag may
kaaway-away ay lumalapit sila sa barangay captain, o di kaya sa imam. So, pag naging patas ka, hindi ka naging unfair, ay ito ang gantimpala ng Allah sa iyo. Ilalagay ka sa mga matataas na lugar na yari sa liwanag sa kabilang buhay. Ibibigay ito sa mga taong patas sa kanilang paghahatol, wa ahlihim, at patas sila sa kanilang mga pamilya. Patas sila maggastos sa kanilang mga asawa kung marami. Patas sila magbigay at maggastos sa kanilang mga anak. Wama wallu, at patas sila sa mga taong under sa kanila. Lahat ng under sa atin ay in-encourage tayo ng Islam na maging patas tayo sa kanila. Hindi tayo maging unfair. So para maging patas tayo sa kanila ay nangako ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng salita ni Propeta Muhammad na ilalagay ang mga muqsitin sa mga matataas na lugar sa kabilang buhay na iyari sa mga liwanag, nagniningning na mga lugar, masya Allah, subhanallah. So, malaking ibada ito mga kapatid sa Islam. Kahit na ikaw ay isang nanay lang, maging patas ka lang sa mga anak mo. Kung mahal mo ang isa, mahalin mo rin ang isa. Kung magbigay ka ng 100 sa isa, bigyan mo rin ang 100 para walang masaktan. Ganon din po sa mga teachers. Ganon din po sa mga doctors. Ganon din po sa kahit anong katayuan natin. Ganon din sa mga nurse. Pantay-pantay ang pakikitungo natin sa sinumang under sa atin ng mga tao, na hindi po yan free, kundi may malaking gantimpala tulad ng bukod sa pagmamahal ng Allah ay ang hadith na ito na binasa natin na ilalagay sila sa mga matataas na lugar sa kabilang buhay na yari sa liwanag. So, balik po tayo sa mga verse na binanggitan ng Allah sa mga muqsitin na sila ay mahal niya sila. Unang mahanapan natin ay ang Surah Al-Ma'idah sa verse 42. Sinabi niya na, وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Pag ikaw ay naghatol, halimbawa, naging judge ka, o may lumapit sa iyo na sinabi niyang ayusin mo kami, may lumapit sa iyo na mag-asawa na nag-aaway, sinabi niya na ayusin mo kami, ay maging patas ka. Fahkum bainahum bil qist, maghatol ka sa pagitan nila ng patas. Huwag mo panigan ang isa kahit na malapit sa iyo. Huwag mo panigan ang isa kahit na kamag-anak mo. Ang ihatol mo ay ang hatol ng Allah at hatol ng kanyang sugo. Pag ginawa mo yan, ay talagang ang Allah ay minamahal niya ang mga taong mga patas. Talagang ang Allah ay minamahal niya ang mga taong mga muqsitin, na yun ang mga patas maghatol. Pangalawang binanggitan ng Allah sa mahal niya ang mga muqsitin ay sa Suratul Hujurat sa verse 9. Sinabi niya, فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Tungkol naman po ito sa mga taong nag-aaway. Nag-aaway kasi ang nangyayari ang paghatol sa mga away-awayan, di ba? Pag bumalik, فَإِنْ فَاءَتْ, pag bumalik ang isang panig, pag bumalik ang dalawang grupo ay nag-away, tapos inayos mo sila, at bumalik ang pangalawang panig sa pang-aaway o di kaya pang-aapis sa isa, nagkalma, halimbawa ay faaslihu bainahuma, ayusin niyo ang pagitan nilang dalawa. Tingnan niyo, pinag-utos sa mambabatas o di kaya may mga tungkulin, kinauukulan na ayusin nila ang mga taong may gulo. Ayusin nila ng patas. Huwag panigan ang isa. Ayusin sila ng patas. Wa aqsitu, at maging patas kayo. Maghatol kayo ng patas. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sa katotohanan, ang Allah ay minamahal niya ang mga muqsitin. So, hindi lang ang Allah ang magmahal sa mga taong patas, mga kapatid sa Islam, pati ang mga tao ay mamahalin nila ang taong patas. So, pag
nangapi ka o pinanigan mo ang isa, ay siyempre magagalit ang naging unfair ka sa kanila at may gagawing masama sa iyo. So, sa mundo pa man ay maaani mo na ang parusa at galit ng Allah sa paging unfair mo sa kabila. Pangatlo ay sa Surah Al-Mumtahina. Sa verse 8, sinabi ng Allah na la yanhakumullahu 'anil ladina la yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Hindi kayo pinagbabawalan ng Allah sa mga taong hindi naman nila kayo inaaway sa relihiyon at hindi kayo pinapalabas sa inyong mga lugar. Hindi kayo pinagbabawalan na maging mabait kayo sa kanila at maging patas kayo sa kanila. Ibig sabihin, ang tinutukoy po dito ay ang mga kasama natin, kababayan natin na hindi Muslim. Hindi natin kapwang mananampalataya kay Allah na hindi bawal sa atin na maging mabait tayo sa Kanya. Hindi rin bawal sa atin na maging patas tayo sa kanila. Hindi ibig sabihin na pag hindi mo kapwang mananampalataya ay pwede mong apiin, pwede mong patayin tulad ng ginawa ng mga ISIS noon na pinapatay nila ang mga nahanap nilang hindi mananampalataya sa Marawi noong lusubin nila. Yun ay hindi iyan katuruan ng Islam. Ang proof ay itong verse na ito sa Surah Al-Mumtahina. Ang mga taong o di kaya kasama mong hindi mananampalataya ay hindi ka pinagbabawalan na maging mabait ka sa kanya at maging patas ka sa kanya kasi hindi ka naman niya inaaway. Ang ipinag-utos lang sa mananampalataya na awayin niya ay ang mga hindi mananampalataya na inaaway kanya. Ginagawaan kanya ng masama, pinapatay kanya, nakikipagpatay sa iyo. Pero ang mga kaibigan lang na kasama mo sa isang lugar, kasama mo sa katrabaho mo na kahit hindi siya mananampalataya ay kailangan maging mabait ka sa kanya. Kailangan maging patas ka sa kanya. Hindi pwede nang dahil sa hindi siya Muslim ay aapiin mo siya. Dahil sa hindi siya Muslim ay pwede mo siya saktan. Hindi. Kailangan maging mabait tayo sa kanila kasi hindi naman nila tayo inaaway. Kailangan maging patas tayo sa kanila. Hindi pwede na api-apiin mo lang dahil hindi naman siya Muslim. Bawal yan sa turo ng Islam. Sinabi ng Allah na la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum. Hindi ipinagbawal ng Allah sa inyo sa mga taong hindi nakipag-away sa inyo sa relihiyon. Hindi kanya kinukontra ng dahil ikaw ay Muslim. Walam yukhrijukum min diyarikum at hindi kayo pinapalabas sa inyong mga tahanan ng dahil kayo ay Muslim. Wala kayong awayan ng dahil sa relihiyon. Hindi kayo pinagbabawalan na maging mabait kayo sa kanila. Ibig sabihin, kung maging mabait kayo sa kanila, ay mayroon din kayong gantimpala. At hindi kayo pinagbabawalan na maging patas kayo sa kanila. Pag naging patas kayo, ay gagantimpalaan kayo ng Allah. Dahil sa katotohanan ay mahal ng Allah ang mga taong patas. Kahit nakalaban mo pa, tulad kanina, na kahit nakalaban mo pa kailangan maging matakotin ka sa Allah, maging aktibo ka sa mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, napakaganda mga kapatid sa Islam ang turo ng ating relihiyon. Na kung isa sa buhay natin, ang kanyang mga batas ay tiyak na makakamtan natin ang ibig sabihin ng Islam na kapayapaan. Kapayapaan ng kalooban, kapayapaan ng community, kapayapaan ng isipan, dahil lahat yan inavoid ng Islam. Masya Allah. So, bakit po natin hindi nakikita na nakakamtan ang kapayapaan sa pagipagitan natin mismo sa isang magkapamilya? Magkakapinsan, ay maraming hindi mag-uusap-usap. Wala ang kapayapaan sa pagipagitan ng pamilya, pagipagitan ng magkakapitbahay, pagipagitan ng mga community. Bakit wala? Bakit wala ang kapayapaan? Maghulo, hindi mag-uusap-usap, hindi nagbibisitahan dahil po sa hindi tayo nagiging fair. Hindi tayo nagiging patas,
sa iba. So kaya hindi maaari na hindi magalit ang naging unfair ka sa kanya. Talagang magagalit yan at magsisimula ang awayan at alitan sa pagitan mo at saka siya. Kahit mismo pamilya mo. Pag ang nakikita ng pamilya mo ay unfair ka sa kanya, ang obligasyon mo sa kanya hindi mo ginagawa, ay talagang magagalit yan sa'yo. Bakit naghihiwalay ang mag-asawa na kung tutuusin ay napakalaki ang pagmamahal sa pagitan natin at ng asawa natin. So bakit nangyayari ang divorce? Nangyayari ito dahil sa pagka-unfair ng isa. Pagka-unfair ng isa, ang lalaki halimbawa ay hindi niya ginagampanan ang obligasyon niya sa kanyang wife, ang wife din ay hindi niya ginagampanan ang obligasyon niya sa kanyang husband, ay simpre nawawala ang pagmamahal dahil sa pagka-unfair ng isa. So yun ay mga example na i-compare natin sa iba. Kahit yung anak mong isa binigyan mo ng malaki, yung isa hindi. So nagtanim ka ng alitan sa pagitan nilang dalawa at sa pagitan yung magkaama o magkaina. So ganun din sa mga kapatid, ganun din sa mga pamangkin, ganun din sa lahat ng tao. So tingnan niyo po ang aral ng Islam. Pag naging aktibo tayo sa aral ng Islam, naging fair tayo, naging patas tayo, naging matakotin tayo kay Allah, ay maaabot natin ang pangkat na mga mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga taong mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, i-practice po natin ang turo ng Islam. Ang pag-aralan na natin ay ang pagka-mabait kay Allah at mabait sa mga nilalang na yun ang muhsin. Napag-aralan naman natin ngayon ang pagka-matakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala, matakot at umiwas sa galit at parusa ng Allah kahit kalaban pa natin ang kasama natin. Pangatlo ay ang pagka-patas, hindi pagka-unfair kahit sino. Kahit sino ay kailangan tayo maging fair, maging patas. Upang sa ganun ay mamahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at malagay ang kapayapaan sa pagipagitan ng community, pagipagitan ng magkakapamilya. So, ito po mga kapatid sa Islam ang natalakay natin ngayon na dalawa sa mga mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin kay Allah na maging kabilang tayo sa kanila. Dalangin natin na mapasailalim tayo, kaya nating ipasailalim ang ating mga sarili sa turo ng Islam. I-practice natin ang lahat ng natututunan natin dahil yun ang kahalagahan niya, magkakaroon ng value kung isa sa buhay natin. Kung hanggang lang sa narinig natin at hindi rin natin isinabuhay, ay magiging obligasyon lang natin sa kabilang buhay na magiging kalaban natin. Na-imbestiga sa atin na nalaman mo, narinig mo ang turo ng Allah, ay hindi mo ginawa. Kung ano ang ugali mo ay ganyan ka pa rin. Kung nangangapi ka, unfair ka ay ganyan ka pa rin. Kung wala kang takot ay ganyan ka pa rin. So wala rin kwenta ang pinag-aaralan natin. So kahit maliit, tingnan nyo, within 30 minutes, kung i-apply natin ang mga turo ng Allah na napag-aralan natin ngayon, ay napakalaki ang bubungahin niya sa buhay natin, sa pamilya natin at sa pamayanan natin. So gantimpalaan nawa kayo ng Allah at pagpalain niya sa atin ang mga napag-aralan natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.